Napinsala nga ang parte mukha ni Apollo sa na-receive niyang attack coming from Leonidas, pero nagawa pa rin ng representative ng mga god makabangon at ipahayag sa King Sparta na nag-uumpisa pala ang lahat ng iyon. Kumbaga hindi pa siya nag-uulat sa paglalaban. Then on this chapter nga ay magkakaroon ng flashback about kung sino nga ba si Apollo. Then dito rin natin malalaman kung paano niya na-acquire ang title bilang God of Sun. By the way, di senpai ko, tara i-review na natin ang chapter 82 ng Record of Ragnarok. For the first panel nga ay may kita nga natin ang katawan ni Apollo na nakalandusay sa mismong side ng stage. Nareceive niya nga dito yung malakas na atake ng King Sparta. Ayon pa nga sa announcer ay muli na naman daw nakapag-counter-attack si Leonidas para mapahinto ang dominasyon ni Apollo. Ukol nga dito na nagawa nga ng King Sparta paliparin ang Son of God at in-knockout ito habang nasasahig ang pagmumuka. Paliwanag pa nga ng ibang manonood na mortal na napakagaling daw ni Leonidas dahil nagawa niyang baliktarin ang paglalaban sa isang atake lamang. Ayan nga daw yung totoong kapangyarihan ng hari ng Sparta. Meanwhile, ang kasama naman ni Leonidas ay nagsisigawan at buong lakas nga nilang sinabi na Spartan, Spartan. Baliparaan nga nila ito para i-cheer ang kanilang hari at ipakita kung sino ba talaga sila. Sa kabilang dako naman ay may sisilayan natin si Gol at Bruheld na natutuwa sa mga nangyari. Ay pa kay Gol ay nagawa pala talaga daw ni Leonidas durugin ang pagmumukha ni Apollo. Then yung kapatid naman nilang Valkyrie na nanonood na si Luke ay natutuwa sa naging ganap ng kompetisyon. According pa nga sa kanya ay kamanga-mangha sa kadahilan ng hindi naging balakid sa King Sparta yung naging atake ni Apollo na kahit anong mangyari ay hindi ito napatumba. Bali yung nire-refer nga dito ni Luke yung about sa na-receive na attack ni Leonidas na parang lightning beam. Akala nga nila na ayun na yung magiging katapusan ni Leonidas pero nagkamali sila ng akala. Ay pa kay Jack the Ripper na grabe daw yung tatag ng mental strength ni Leonidas at pangangatawan. Bali isa nga daw ito sa mga katangian talaga ng mga Spartan. Napatingin nga si Luke nung nagsalita si Jack the Ripper. Din pasigaw nga nitong sinabi na hindi lang daw yung Sparta ang dapat na nare-recognize dahil kasama nga daw ni Leonidas si Girolul. Karadagan niya pa nga sinabi na ang kanyang kapatid ay ang nagbubukod tanging nakakatakot kapag nagagalit sa 13 nila magkakapatid na Valkyrie. Kaya nung marinig nga ito ni Jack mula kay Luke ay sinabi niya na naging mataas na ang kanyang kumpiyansa dahil nasa mabuting kamay pala ang panig ng sangkatauhan sa pamamahala ni Girolul. Sumagot nga si Luke na oo talaga. Kahit nga mataas yung tiwala ni Luke sa kanyang nakakatandang kapatid ay hindi pa rin mawala yung pangangamba niya sa kadahilanan yung naging kaharap ni Leonidas at Girolul sa pagdedwelo ay hindi basta-basta. At dito nga ay muli tayo ibabalik sa paglalaban. As you can see nga ay naging grateful ang dalawang magkapartner sa kadahilanan nagawa nila pabagsakin ang narcissistic na god which is si Apollo. Then sa next panel kung inyong makikita ay iuulat na sana ng announcer ang naging resulta ng 9th round. Dahil walang makitang senyales ang announcer kung buhay pa rin ba daw si Apollo. Hanggang sa may napansin si Leonidas na paggalaw sa katawan ni Apollo. At dito nga ay laking gulat ng mga manonood nung makitang bumangon si Apollo mula sa pagkakatumba. Kit ibinawi ng announcer ang kanyang speech at sinabi hindi pa tapos ang paglalaban dahil hindi pa daw na-worn out ang representative ng mga god. Kung inyo may silayan nga mga kapatid ay nakakaawa yung sinapit ni Apollo dahil nag-iwan talaga ng malaking sugat yung atake ng King Sparta sa mukha ni Apollo. Ukol nga sa announcer na hindi nga daw sanay ang mga manunood na makitang ganito yung sitwasyon ng Son of God. Lalo't ang god nga daw na ito yung pinakamagandang Diyos na approximately ay nagawa lang ni Leonidas sirain na kanyang pagmumuka. Dito nga ay pinilit ni Apollo makatayo agad pero suddenly hindi na kaya ng kanyang pangangatawan yung lakas ng impact. Kahit natumba siya muli, mabuti na lang ay nagawa niyang itukod ang kanyang kanang siko. Nung makita nga ng manonood na gods na babae yung naging sitwasyon ni Apollo ay nagiyakan na lang silang lahat. Sa kadahilan na hindi nila kaya pagmasdan si Apollo na ganito yung sitwasyon. Nagsalita naman si Leonidas para kay Apollo at pinarinig sa Son of God yung paboritong linya nilang mga Sparta na don't stand against Sparta nga daw. Bali sinasabi nga ito ni Leonidas na hindi nga daw magiging madali ang lahat kung yung mga Sparta nga daw yung babanggain ni Apollo. Dahil karagdagan pang sinabi ng King Sparta na ipagpatuloy na lang daw ni Apollo yung mahimbing niyang pagkakatulog sa kadahilan na nakakaya nga daw o ungraceful yung masilayan siyang ganito yung kalagayan. Bali puro panginsulto nga ay lumalabas sa bibig ni Leonidas. Hindi nga nagustuhan ni Apollo yung sinasabi ni Leonidas kahit nagsalita siya na ungraceful ba ka mo? At nag-response naman si Leonidas na ha. Ay pa sa Son of God na hindi daw talaga maiintindihan ni Leonidas yung pamamaraan niya. Paliwanag niya pa nga dito na ngayon pa lang daw mag-umpisa ang totoong paglalaban nila ng King Sparta. At ito na rin daw yung udyat upang masaksihan ni Leonidas yung totoong kagandahan. Naging questionable nga sa mga manonood kung anong kagandahan ba daw yung tinutukoy ni Apollo. Bali yung ibig sabihin nga na Son of God dito mga kaibigan ay hindi pa siya totally nag-uulat sa paglalaban. Then ngayon pa lang daw talaga magiging seryoso ang lahat.
So basically dito natin ma-witness yung strength and capabilities ng Son of God at yung mga tinatago niyang arsenal na pwedeng ma-reveal sa hinaharap na pagdedwelo. Nagsalita naman si Leonidas para kay Apollo na dapat nga daw na alam ni Apollo na para daw silang nahihibang sa nagawa nilang atake currently. Kahit mas mabuti nga daw na alamin ni Apollo yung kondisyon ng kanyang pangangatawan kung handa pa rin daw itong lumaban sa kanya. Pasingit pa nga sinabi ni Leonidas kung alam ba daw ito ni Apollo. Nakuha nga ng King of Sparta yung ines ng mga gods sa sinabi niyang iyon sa Son of God. According pa nga kay Ares na napaka-selfish nga daw ng representative ng mga mortal. Sa kadahilan ng hindi niya kinukonsider yung nararamdaman ni Apollo. Kahit nga maganda yung intensyon ni Leonidas sa mga sinabi niya, insulto naman ito para sa mga gods. Napangiti na nga lang si Hermes nang marinig niya yung sinabi ng kanyang kapatid na si Ares, na matapos daw ng lahat ay still nag-aalala pa rin daw si Ares para kay Apollo. Dali-dali nga ito itinanggi ni Ares at sinabing hindi. Karagdagan pa sinabi ni Ares na hindi daw maaaring makalimutan ni Apollo kung saan daw siya nakatayo ngayon. Yung ibig sabihin nga ni Ares na dapat ma-acknowledge ni Apollo kung saan siya nakatayo. Sa kadahilan ng maraming gods at tao yung nakakapanood sa kanya. Lalo't isa nga siya sa 12 Olympian gods na hinahangaan ng lahat. Kaya't for sure na hindi pababayaan ni Apollo masira yung karangalan niya at respeto ng lahat. At sa next panel nga makikita nating tumatawa si Tandang Zeus. Pinikan niya nga dito na tama nga naman. Hindi natin alam yung patungkol kay Apollo. Bali si Apollo lang talaga yung nakakalam sa totoong katangian niya. Bali ito yung pagkakaiba ni Apollo sa ibang gods. Siya mismo yung gumagawa ng way para sa sarili niya nang hindi na predict ng iba. At sa sumunod na panel magkakaroon ng flashback patungkol sa origin ni Apollo. As you can see nga ay may sinokase na isang lapida na meron nakasulat na Know Thyself. Ang ibig sabihin na kilalanin ang iyong sarili. Ang salitang nakasulat nga dito mga kaibigan sa mismong temple ng Delphi ay sinisimbolo yung karangalan ng Son of God na si Apollo. Bali nakasalumuha dito ng mga Griego si Apollo sa panahon na ito. Tinidescribe na ni Apollo ang mga mortal na sumasampalataya sa kanya na isang mababang uring tao na dapat nga daw na alamin nila ang totoong posisyon nila. Dito nga mga kaibigan ay kinikilala si Apollo na God of Philosophy, God of Poetry, God of Medicine, God of Bow, God of Music at ang panghuli ay God of Prophecy. Ang lahat nga na ito ay ang pagpapakilala kung saan magaling si Apollo. Then according nga dito ang mas tumatak at nagpakilala sa kanya ay ang Son of God na nagre-reflect sa lahat ng kanyang katangian. Pero merong malaking katanungan kung ang nakasulat ba sa bato ng rebulto ni Apollo ay ang kanyang totoong saloobin. Kasi nga mga senpa yung mismong nakasulat kilalanin ang iyong sarili. Pero kasalungat ito sa pagkakaintindi ng mga mortal. Sa kadahilan ng definition nito na dapat ay manampalataya sa mga supreme being o mas nakataas sa kanila na inaalam talaga nila kung saan sila nararapat. At dito papasok yung totoong nangyari at yung ibig sabihin ni Apollo. Noong ancient Greece nga ang bawat mortal at Diyos ay mapayapang naumuhay ng magkasama. At sa lupa ng Delphi nga daw ay may isang halimaw na tinatawag na Python. Ang Python nga na ito ay nag-aasik ng lagim sa mga tao. Kaya't inatasan ng mga Diyos ang kubo ni Ares na tinatawag na Divine Division para bigyan ng misyon na puksain ang masamang Python na nanggugulo sa mga tao. Pero sa hindi nasaan mabilis lang itong natalo ng halimaw ang malaking hukbo na sundalo ni Ares. Nagpatuloy nga ipamamaslang at pananakot ng halimaw sa lugar ng Delphi. Until one day habang siya ay nagpapahinga malapit sa bato ay merong isang gods ang lumapit sa kanya. Sinabi nga ng gods dito mga kaibigan na kung yung Python ba daw na ito yung nagpabagsak sa army ni Ares. Nagising nga yung halimaw sa ingay na narinig niya at patanong niya pa nga sinabi kung sino yung god na nasa harapan niya ngayon. Dito nga ay sinabi ni Apollo yung rason. Pinadala nga daw siya ng Diyos at nandito siya upang lutasin ang problema kinakarap ng kanyang kaibigan na God which is si Ares. Pero taliwasay ito sa ating inaakala sa kadahilan ng hindi naman nagbigay na permiso na bumaba sa lupa si Apollo. Nagsalita nga Son of God sa halimaw at sinabing ako ang bahala sa'yo. Dahil sa lugar nga nakariyan ng Greek gods ay nasagap ni Ares yung balita patungkol sa isinagawang sariling aksyon ni Apollo na pagbaba sa kalangitan. According pa nga sa gwardiya ni Ares na sinabi daw ni Apollo na mataas nga daw yung ekspektasyon ng kapatid niya sa kanya. Kaya siya na mismo yung magresolba ng problema kinakarap ni Ares. Which is ikinagalit naman ni Ares dahil sa padalos-dalos na desisyon ng kanyang kapatid. Back to the scene nga mga kaibigan sa pag-uusap ni Apollo at ng halimaw. As you can see, nagsalita si Apollo patungkol sa ekspektasyon. According pa nga sa kanya bilang Son of God nga daw, ay kailangan niya ma-fulfill yung ekspektasyon ng kanyang kaibigan na gods even though hindi ito ni-request o hiniling sa kanya. Nagsalita naman yung halimaw na hindi niya daw maintindihan yung sinasabi ni Apollo. Pero isa lang yung pinagtataka niya kung bakit kailangan pang ipadala ang isa sa mga 12 Olympian gods para hulihin siya. Bali pinagtataka nga ng halimaw kung ganun ba daw siya ka-threat sa mga Diyos. Karagdagan pa nga sinabi ng halimaw na perpekto nga daw ito.
sa kadahilan ng hindi niya nagugustuhan yung pagmumukha ni Apollo at pagpipiraso-pirasuin niya nga daw ito. At bigla nga nag-rage ang halimaw at aakmaing dadakutin si Apollo. Pero sa hindi inaasahan ay mabilis agad nag-response si Apollo at nagawang suntukin ng halimaw sa pagmumukha nito. At dito nga mga kaibigan ay nagawa ni Apollo matalo ang python sa isang strike lamang. Dito ay muling bumalik yung consciousness ng halimaw, then nagsalita naman si Apollo at sinabing natalo kita sa isang atake lamang. Papaano ba yan? Ako ang nanalo. Nanggigil nga yung halimaw nung marinig niya ito at sinabing nakakainis na Diyos, papaslangin kita. Nagkaroon nga ng unting flashback yung halimaw kung paano siya napabagsak ni Apollo sa isang strike lamang. Patanong niya pa nga sabi sa kanyang sarili, ano nga ba yung force na iyon, yung na-receive niya. Kung makikita nyo nga ay frustrated pa rin yung halimaw kahit pasigaw niyang sinabi sa Son of God na hindi nga daw siya matatalo sa isang katulad ni Apollo kahit gusto niya muling lumaban. At dito nga itinigil ni Apollo yung pagdidwelo nila at sinettle na ipampabukas na nga lang daw nila yung paglalaban. Nagulat nga yung halimaw sa ginawang proposal ni Apollo na pagpaliban ng kanilang pagdidwelo. Ang rason nga nito ay dahil gusto ni Apollo magpahinga at matulog. Kahit inayayaan niya ang halimaw na umanap na rin ang kanyang matutulugan. At sumunod na araw nga ay pinagpatuloy nila ang paglalaban. As you can see nga mga kaibigan na lumalamang si Apollo at ilang araw ito nagdudumi na sa pagkikipagduelo sa halimaw. Until one day nawalan na ng pag-asa ang halimaw sa kadahilan na hindi niya magawang matalo si Apollo. Nagsalita nga Son of God kung bakit nga daw nagpapatuloy ang halimaw na kahit alam niya na hindi siya mananalo. Nag-response nga ang halimaw at sinabi ang rason. At dito nga ay pinakita niya ang totoong anyo niya. Bali ang dahilan nga nito ay dahil sa pagkaingit ng halimaw sa appearance ni Apollo. Kumbaga kasalungat niya si Apollo sa kadahilan ng hindi siya biniyayaan ng magandang muka at kinatatakutan siya ng lahat. Nagsalita naman si Apollo na itsura, wala akong pakialam dyan. Karagdagan pa sinabi ni Apollo na ang kagandahan nga daw ay kung ano daw siya ngayon. Yung way daw ng halimaw na pakikipaglaban para sa sarili niya. At nagiinit ang buong kaluluwa ay kinukonsider na rin dapat na kagandahan. Kumbaga na-acknowledge ni Apollo yung galing ng halimaw sa pakipaglaban at ang pagtanggol niya sa kanyang sarili. So basically ay dapat ma-recognize ng halimaw kung saan siya magaling na dapat niya ipagmalaki. Pero hindi nga niniwala ang halimaw at pasigaw nitong sinabi na hindi daw alam ni Apollo ang lahat patungkol sa kanya. Pero kinumbinsi nga ni Apollo ang halimaw na alam niya daw. Sa kadahilan na sarili daw ni Apollo ay kaparehas lang sa halimaw. At dito ay malalaman natin ang kasagutan sa sinabi ni Apollo kung bakit siya naging equal sa halimaw. Sa maikling flashback, maraming ang katanungan kung si Apollo ba daw yung pinakamakapangyarihan sa buong gods. Alam rin natin kasi nakasama siya sa 12 Olympian gods at may title na Son of God. Kaya't for sure yung ekspektasyon sa kanya ng lahat ay mataas. Pero ang hindi alam ng nakakarami na bago pa man ito makamit ni Apollo ang mga titulo, ay naging ordinaryong gods rin siya. Bali sinanay nga ni Apollo ang kanyang sarili ng dugo at pawis bago niya ma-acquire yung ganito kadaming titulo at ma-recognize ng lahat. Kumbaga kahit wala sa kanya ang lahat ay meron naman siyang sipag at tiyaga na nagsisimbolo ng kagandahan ni Apollo. Kaya't nakamit niya ang lahat. Nung malaman nga ng python yung buong istorya ng buhay ni Apollo ay naniwala na siya na magkapares lang silang dalawa. Karagdagan pa sinabi ng Son of God kung magpo-focus nga daw yung python sa kasalukuyan at hindi umuusad at nagre-rely lang yung kaligayahan niya sa ibang tao ay masasaktan lang siya. Sa kadahilan na ang gustong ipaiwatig ni Apollo na dapat magtiwala siya sa kanyang sarili. Dahil siya lang yung nakakaalam ng totoong kahinaan niya. At huwag pumasa sa ekspektasyon or opinion ng iba na knowing na ikinasasakit ng halimaw dahil sa mga pangungutya ng mga mortal sa kanya. Then dito nga mga kaibigan ay unti-unti nagsisik in sa halimaw yung mga sinabi ni Apollo. Umiyak nga ito at sinabing isa daw siyang mababang uring halimaw na nananakit ng ibang tao. At dito nga ay dineklara ni Apollo ang pagpapahinto sa kanilang paglalaban. Sa dahilan na nakikita niya yung pagbabago sa halimaw. Pasigaw pa nga sinabi ng python na hindi daw siya matatalo ng kahit sino man. Nung marinig nga ito ni Apollo ay ngumiti siya at sinabing okay. Ayan ang totoong kagandahan. Bali natulungan nga ni Apollo patasin ang moral ng halimaw at ang kumpiyansa nito. Kaya't nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa. Makalipas nga ng ilang taon, ang halimaw na python ay naging mabait sa lugar ng Delphi at naging protector na nga ito. Gumawa nga siya ng rebulto ni Apollo na nagsisimbolo ng paghanga niya dito na may nakasulat na No Thyself. Ang salitang tumulong sa halimaw upang kilalanin niya lubusan ang kanyang sarili. After nga niyan mga kaibigan ay muli tayong babalik sa Ninth Throne ng Ragnarok. Makikita nga natin dito na nagsasalita si Zeus. According pa sa kanilang ama na pagkilala nga daw sa sarili ay nakakatulong upang mahigitan pa ang lumang version mo. Kumbaga ito yung katangian na meron si Apollo
Sa kadahilanan lalo itong umuusbong dahil kilala niya ang kanyang sarili. As you can see nga mga kaibigan ay nagsalita si Apollo. Winikan niya nga dito, in order nga daw upang maging beautiful daw siya, ay kailangan niyang mag-init ang kanyang kaluluwa upang ma-unleash yung buong kakayahan niya. Napangitin na nga lang si Leonidas nung marinig niya ito coming from Apollo. Nag-response nga siya dito at sinabing ngayon ay kumikilos naman daw si Apollo na umaakting na nagpapakul sa kanyang harapan, na lalong kinaiinisan naman ni Leonidas. Pero dahil sa kumpiyansang meron si Apollo, ay lalong nag-init na rin ang King Sparta. Sinira niya nga dito yung kanyang sigarilyo at pasigaw na sinabing tatapusin niya si Apollo. Narinig nga ito ni Apollo at sumagot siya na hindi daw niya nagugustuhan yung mga lumalabas sa bibig ni Leonidas. At dito matatapos yung chapter 82 ng Record of Ragnarok. By the way, shoutout nga pala kay Jin, Gelberto, Jarfogado, Jeffrey, tsaka T125. Maraming salamat sa panonood nyo. Comment lang kayo sa mga gusto magpa-shoutout. Ayun lang, paalam.